gagawin natin natin. Tayo makit ng things. Amen. Ikaw bibigay ng lahat. Amen. Nagtutuloy ng bago ang mundo. Napaunawaan ang mga salita sa aming mga kapatid na patuloy na naliligaw sa mundo. Ikaw ang makapagpapalagay ng katungan sa bawat isa sa amin. Kaya doon, pinalapit namin ang bawat isa sa aming kapatid na patuloy silang tumatabang sa pananampalataya nila. Ikaw ang bibigay ng pagkaaliwan. Takpan mo ang kanilang mga mata na mababad sila sa sanlibutan. Hindi mababad sila sa inyong gawain, sa inyong mga salita, Lord. Kulay-kulay nila, Lord, sa inyo. Na hindi nila makalimutan ang kanilang pangako sa inyo na sila ay magsisi. Balik sa bibig lang nila, Lord, lumalabas ang kanilang message. Amen. Kaya ikaw, Lord, ang bibigay ng
paliwanag ko sa bawat isa sa atin. Hanggang Lord, nakita namin ang paliwanag, hindi sa inyong mga salita, Lord, na natutuwid ang aming karunungan at pag-unawa sa katotohanan. Tinuturo mo kami, Lord, sa tama na kami mga araw, Lord, magkapiling namin ikaw, Lord, sa iyong kaalam sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa gabi ito na masaya kami malusog na gigising kami sa umaga bawat sikat ng araw, Lord. Sa umaga, ikaw ang bibigay ng saya, kalakasan, kalusugan, binibigyan mo kami gabay sa mundo ito, Lord. Ikaw ang bibigay ng gabay, ikaw ang una sa bawat isa sa amin. Habang nagkakampuhay kami, Lord, ikaw ang bibigay ng pag-aaliw at karunungan. Paano namin makamtan ang bagay na pangailangan. Lord, maraming salamat. Nakita namin sa Kristo. Amen. Amen. Bawal naman po tayo sa testimony. Wala po. So, iba ko sa special. So, ano po si Brother Joel. Sunglit. Sunglit. Tawag naman tayo sa sulit. Si Brother Joel. Kaya tawag ko. Tayo umawag ng bigas ni Dito. At si isa they call him Jesus. He came to love and forgive. He lives
ng pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y paramalan. Amen. Ang ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay Amen. ang aking nais. Halikain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong sapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y Hallelujah. walang alinlangan. Amen. Isang pusong itinitibok na ika'y paramalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tayo mamit ng tayo, buti-buti mo. Buti-buti mo, Panginoon, Hallelujah, Jesus. sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Amen. Hallelujah, Jesus. Dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Lord God. Hallelujah. Buti-buti mo, Panginoon, Thank you, Jesus. sa lahat ng oras, sa bawat araw. Amen. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpasawalang hanggan. Thank you, Jesus.
sa aking Evelyn Margaret. Natawa ko naman sa akin. I-review ko ang mapupunta sa Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka, habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko ay aking inaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Sa sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko ay aking inaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Lumipas man ang langit at lupa, ngunit ang iyong salita ay di mawawala. Tumakan man sa gitna ng dilim, aasahan ng Diyos, laging susubaybay. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ay aking iaalay bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Bilang handog sa'yo, Panginoong Hesus. Amen. Umang sa ating salita ng Diyos kay Mount Palestine. Linda. Ay, matawag kasi Brother Ando pang opening prayer. Opening. Kaya nila yung Sitenda yung patuloy namin Diyos para sa mga Lord na magpapagayari sa
buhay namin. Kaya Lord, sa oras at ito, magpapasalamat nandiyan dito at sa mga sa lahat na nalayo. Ikaw, Lord, ang magpapala sa palayo sa kanila na sa kadaligan, palayo, subalit sa litang Lord, na napapakita nila, hinayakap nila, iingatan mo sila sa oras, sa oras, Lord, sa gabi ko, sa bahagi, sa makita, ay Lord, sa mga bahagi, ikaw ang nakakaalam magbalik sa kanila ng sagana ikaw ang nagsasalamat kasaganahan sa bahay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa umaga sa gabi nito. Ikaw ang nag-aalin sa amin na napagkasaya namin bagay na isipan, basta Lord, hindi namin mapaliwanag. Dalak namin sa napagkasaya na gawang kapil. Lord, sa ito, una ka sa bawang isa. Bigyan mo ng kaluluwa na patuloy siya. Ikinig na sila ay tumanggap sa balik makatanggap din sila Lord ng kaligtasan. Hindi sila na wala sa pagkakataon nila Lord ng pangalawang buhay sa mga kapatid namin. Magsisisi sila Lord sa mga buhay. Lord, salamat ang dalangin sa gabi. Bawat tayo kumako sa ating simbahan, Lord, ng Spirit. Your
Yan. Sa gabi nito, mga kapatid, tayo ang ganito para kulay-kulayin natin ang salita ng Diyos Amen. at makamta natin ang tunay na katotohanan sa bawat isa. Para tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan sa bawat isa, mga kapatid. Talagang sa panahon ngayon, mga kapatid, kaunti lang ang nagsusumikap na mabigyan at makakuha ng buhay na walang hanggan. Amen. Kakaunti lang mga kapatid na nagsusumikap na bulay-bulayin ang salita ng Diyos kasi napakahirap kasi. Amen. Ang tunay na mananampalataya at tunay anak ng Diyos talagang nagtitiis sa mundong ito. Sa anong bagay na pangdilim lang sa tanas. Nagtitiis mga kapatid. Kasi kung sila ay lalapit sa Panginoon, yun nga, hindi na nila magagawa ang kanilang gawain sa sanglibutan. Kaya hirap lumapit sa Panginoon. Hindi nila magawa ang utos ng Diyos, hindi nila masunod ang katotohanan. Kaya sa gabing ito mga kapatid, tayo ay masaya tayo mga kapatid. Amen. Kaya hallelujah. So, tayo napaka-saya, galak sa gabi ito. Kaya sa gabing ito, mga kapatid na mga tunay at mga nanonood sa live, ang aking share sa bawat salita ng Diyos sa Juan chapter 17. Ito ang mga pangyayari sa ating Panginoon, kung paano siya magpakilala sa bawat isa sa ating mga kapatid. Okay, patuloy tayo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang inyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ang ating Panginoon, siya ay ibinigay sa pamagitan ng laman, binigay niya sa mundong ito para makamtan muli natin ang buhay na walang hanggan. Kasi yun yung napaka-importante, yun yung tunay na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na para siyang magaganap ng kanyang ama, siyang tagaganap. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang inyong sinugo sa makatuwid
bagay si Isu Kristo. Siya ay sinugo ng kanyang Ama, mga kapatid. Kaya siya ang Diyos na tunay. Siya ang tunay na Diyos natin, mga kapatid. Ang ating Panginoong Kristo. Niluluwati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Ginanap ng ang ating Panginoong Kristo ng kanyang kagustuhan ng kanyang Ama. Siyang gumaganap. Kung ano ang gusto ng kanyang Ama, yun din ang gagawin niya, mga kapatid. Dito sa lupa. At ngayon, Ama, luhatiin mo ako sa iyo. Rin ng kaluhati ang aking tinamos sa iyo. Baga ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang inyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. Mula sa sanglibutan, sila ay iyo at sila ay ibinigay mo. Siya ang ibinigay. Ang bugtong nahanap ng ating Panginoon, siya ang nagpakilala dito sa lupa, mga kapatid. Ang ating Panginoon nagpakilala dito sa lupa sa pamagitan ng kanyang bugtong nahanap na ang ating Panginoon si Kristo. Kasi ang ating Panginoon, kahit isa sa atin, wala pa nakakakita, mga kapatid. Sa pamagitan ng salita, makikilala natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya yun yung kailangan natin, yung ibulay-bulay natin sa puso, mga kapatid. Kasi ito ang napaka-importante. Kung wala ang kanyang bugtong nahanap, hindi makapagpihit ang kanyang Ama. Kaya napakaganda, mga kapatid, itong sa pamagitan ng salita, nakikilala natin ang tunay na Diyos. Kasi ang ating Panginoong si Kristo, ang ginagawa nito ay nagpakababa dito sa mundo para tunay na makilala natin na siya ang Diyos, mga kapatid. Siya ang salita. Kaya, mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa ibang mga nagtuturo na tao si Kristo. Siya ang tunay na Diyos. Kung wala ang kanyang bugtong nahanap, paano nyo malalaman na mayroon Diyos? Kaya siya nga ang salita, mga kapatid. Siya ang salita ng kanyang Ama. Kaya huwag yung isipin na ang ating Panginoong Kristo ay siya tao. Nagkatawan tao. Amen. Hindi siya talagang katulad natin. Siya iba sa atin. Kaya, mga kapatid, ang hindi makakakilala sa kanyang bugtong nahanap, hindi makakapasok sa kaharian. Yan. Kaya yun yung kailangan natin. Kasi ang ating Panginoon, itinutuwid tayo sa ating mga gawa sa mundong ito. Ngayon ay nagkilala nila ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Mula sa kanyang Ama, binigay sa kanyang bugtong nahanap. Nakikilala natin lubusan ang ating Panginoon. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. Subalit ang salita, ang kanyang salita
ng ating Panginoon ibinigay sa atin. Kung ano ang pinagkaloob ng kanyang bugtong na anak, yun din ang ipagkakaloob sa atin, sa ating mga anak dito sa mundo ito. Kaya yun yung kailangan natin, makilala ang tunay, mga kapatid, at ang katotohanan. Tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yahong mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila ay iyo. Subalit hindi yung sanglibutan ang pinapanalangin ng Diyos, kung subalit ang kanyang pinagkaloob sa kanyang Ama. At ang lahat ng mga bagay ay iyo at ang mga iyo ay akin. At ako ay lumuluhati sa kanila. Kaya hindi pwede, mga kapatid, na iiwalayin nyo ang ating Panginoon. Gagawin yung dalawa. Kasi iisa lang, mga kapatid. Kung ano ang pinagkaloob, lahat ng kaganapan ng kanyang Ama, yun din ang kaganapan ng kanyang bugtong na anak dito sa lupa. Kaya huwag natin bibigyan ng paningin ang ating Panginoon Jesucristo na tao. Iba siya sa atin. Siya ang Diyos na tunay. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako ay paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa inyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa na gaya na naman natin. Pinapaingatan ng Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng kanyang bugtong na anak, ingatan mo ang sanglibutan na maging tulad tayo nila, mga kapatid. Maging tulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi lumabas ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya gumawa ng laman, hindi natin makikilala. Kasi wala siyang tagapagsalita. Kaya yun yung nakikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kasi nagpapakilala dito sa atin ng kanyang bugtong na anak, kasi siya ay namagitan sa laman. Nagbigay ng nagkatawang tao siya para makita natin yung mga gawa na siya ay katulad din natin, pero sobrang nagpakababa siya, mga kapatid. Hindi siya nagmataas. Kung anong pinagkaloob ng kanyang Ama, yun yung ginagawa niya. Kaya siya ang tunay na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Samantalang ako ay sumasa kanila, ay iniingatan ko sila sa inyong pangalan, yahong mga ibinigay mo sa akin. At sila ay binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Yung mga tunay na mga anak, tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon Kristo, hindi napapahamak. Pero kung ikaw ay hindi naniniwala, ikaw ay isa kang mapapahamak.
Ngunit ngayon ay napariyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila ay mga tamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang inyong salita at kinapuutan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Kasi yung mga taga-sanglibutan, bigyan mo yan ng katotohanan, magagalit sa iyo. Amen. Kaya ayaw nila nga ayaw nila ng katotohanan. Kasi hindi nila matanggap ang katotohanan, mga kapatid. Hindi nila magawa ang gusto nila sanglibutan. Amen. Kasi yung sanglibutan labag sa ating Panginoon. Kaya ayaw nila. Hindi nila matanggap Kaya hanggat ngayon, namamana ng mga makasanglibutan. Hindi maniniwala yung mga makasanglibutan na gawain. Balik kung ikaw ay tawagin ng Diyos, baguhin ka ng Diyos, ay maniniwala ka, baka mabago ka kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kung hindi ka mabago sa mundong ito, ay hindi ka anak ng Diyos. Ikaw ay mapapahamak, mga kapatid. Kaya, ang kailangan natin bigyan natin ng oras ang salita ng Diyos. Para kayo ay, yung mga inaasam-asam nyo na iniiling nyo ng kaligtasan, para makamit nyo ang buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa mundong ito, mga kapatid, dito ang binibigay ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kung hindi ka susunod sa ating Panginoong Kristo sa kanyang mga salita, ay wala kang buhay na walang hanggan. Kasi dito pa lang sa lupa, kasi dito tayo binigyan ng pagkakataon, mga kapatid, na baka sakali na mabuhay kayo muli. Mabuhay kayo muli kung kayo ay mamulat sa salita ng ating Panginoon. Kung kayo ay hindi namulat, hindi kayo makatanggap o nakatanggap man kayo ng salita ng Diyos, hindi nyo sinapuso, hindi nyo ginakap ang salita, ay wala kayong kaligtasan. Wala kayo buhay na walang hanggan. Hindi kayo bibigyan ng pangalawang buhay. Baka yung buhay nyo dito lang sa lupa. Pero sa ikalawa, wala na, mga kapatid. Kaya yun yung lagi natin bulay-bulay natin sa isip, sa puso, mga kapatid, na mawala tayo sa mundong ito, saan kaya tayo mapupunta? Huwag natin bigyan lagi ng oras ang sanglibutan. Kasi yun yung nakakabulag, mga kapatid, ang mga gawain sa sanglibutan. Napaka-importante ang salita ng Diyos. Kaya, tingnan nyo, mga kapatid, yung mga nauna sa atin dito, mga nawala, mga namatay na. Nakakasigurado ba kayo na mabibigyan ng buhay na walang hanggan yun? Hindi kayo nakakasigurado, mga kapatid. Kasi pagdating ng pagbubuo ng Diyos, ngayon pa lang, kung hindi sila nagsisi, hindi sila lumapit sa salita, ay nakakulong sila ngayon. Hindi sila makakapunta sa patutunguhan nila. Sila ay nakakulong pa. Sila ay nasa kulong, hindi sila nakulong dito sa mundong ito, doon sa ikalawang tahanan nila, nakakulong sila doon. Wala pa, hindi pa sila hatulan ng Diyos.
pinaprocess pa mga kapatid. Kaya dito pa lang may process na. Ikaw ay nagkasala sa paningin ng Diyos, alam mo nang nagkamali ka, lumapit ka na sa Panginoon. Magsisi ka, mga kapatid. Huwag yung baliwalain ang kaligtasan, napaka-importante. Huwag yung bigyan yung kagustuhan ng laman, kundi sa spiritual, mga kapatid. Yun yung kailangan natin. Sa isang pamilya, mga kapatid, kung kayo, biyaya kayo kung sa isang pamilya nyo may anak ng Diyos. Baka sakali mabigyan kayo ng kaligtasan. Kasi sa pamagitan ng pamilya nyo na kaakot nyo, kaanak nyo, kayo ay maliligtas. Pero kung wala, kung lahat kayo makasanglibutan, ay wala kayo kaligtasan. Kasi yun yung ano ng ating Panginoon eh. Sa bawat family, mabiyaya na may isa sa inyo dyan na anak ng Diyos na tunay, na naglilingkod. Espesyal sa Panginoon. Subalit kasi, kaanak nyo, kapatid nyo, siyempre yun nga, nakakatulong sa inyo, binibigyan kayo ng anong bagay. Siyempre, espesyal siya ng ating Panginoon. Amen. Sasabi ng kapatid mo na ililigtas ka niya. Kasi tinulungan mo siya. Kaya yun yung kailangan natin. Na ang tunay na biyaya na dumating sa inyo sa isang family. Isang family lang, isang kaanak nyo lang. Kaya napaka-importante, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ang gawain dito, mga kapatid, malalim. Malalim na maganda. Natutugma, mga kapatid. Huwag tayong manatili sa mga lumang pamamaraan. Mga pamamaraan ng tao. Kundi sa pamamaraan ng karunungan ng Diyos, mga kapatid. Tayo, huwag tayong laging malunod sa sanglibutan. Amen. Kasi yun yung sa atin, nagpapahamak ang sanglibutan. Kapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo pakubayaan ng Diyos. Okay, patuloy tayo. Ibinigay ko sa kanila ang inyong salita at kinapuutan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi talaga tatanggap ang sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masasama. Pinapaingatan. Kung ikaw ay iniingatan ka ng Diyos, may banal na espiritu ka ng ating Panginoon na ikaw ay hindi mo nakakalimutan ang gawain ng Diyos. Hindi mo binibigyan ng panahon ng sanglibutan. Yun yung may banal na espiritu na ginagabayan ka ng espiritu ng Diyos. Kasi ang espiritu ng Diyos, gigisingin ka, huwag ka dyan sa sanglibutan. Kaya ang banal na espiritu, napaka-importante. Kung wala ka banal na espiritu, hindi ka ginagabayan ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, ng ating Panginoon, gabayan mo ang mga makasanglibutan na masasama, na
ba magpakasama. Yun yung ingatan, pinapaingatan. Hindi sila taga sanglibutan na gaya ko naman, na hindi taga sanglibutan. Pagkabanalin mo sila sa katotohanan, at sa salita mo ay katotohanan. Pagkabanalin ang bawat mga anak ng Diyos. Pagkabanalin sila. Kung paanong ako ay iyong sinugo sa sanglibutan, sila ay gayon din sinugo ko sa sanglibutan. Ngayon, kung ano man sinugo ang bugtong na anak niya sa sanglibutan, dapat din ganun din tayo, na sinugo din tayo ng ating Panginoon Kristo, na sinugo tayo sa katotohanan, na tanggapin natin ang kanyang mga salita. Kasi siya ang salita. Kung hindi mo matanggap ang salita, kasi lumabas siya sa mundong ito, nagkatawan tao. Parang hirap mo tanggapin kasi kapwa mo tao eh. Sinabi ng kanyang ama na tanggapin, galing sa kanyang ama, ang kanyang mga salita. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang sila lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako ay sa iyo na. Sila naman sumasa akin, upang ang sanglibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Yung pinagkaloob ng kanyang ama, ipinagkaloob din sa atin ng kanyang bugtong na anak. Itong salita, pinagkaloob niya ito sa atin, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kung ano ang pinagkaloob ng kanyang ama, pinagkaloob din sa atin. Ako ay sa kanila at ikaw ay sa akin. Siya ay nasa atin, pero ang kanyang ama ay nasa kanya, upang sila ay malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila ay inyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yahong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuhon kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako ay iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Bago natatag itong sanglibutan, siya ay inibig na ng Diyos. Kasi siya nga yung anak nandun. Bago itatag sanglibutan, kasama na siya ng Diyos, ng kanyang ama. Kaya napakaganda, mga kapatid. Kasi siya nga ang salita eh. Di ba, mga kapatid? Siya ang salita para makapaglikha ang Diyos. At ipinakilala ko sa kanila ang inyong pangalan, at ipinakilala ko upang ang pag-ibig na sa kaakin ay inibig mo ay mapa sa kanila, at ako ay sa kanila. Tayo ay inibig ng Diyos.
makilala natin na tunay ang katotohanan. Amen. Kasi napaka-importante ang katotohanan, mga kapatid. Ito ang kikilalanin natin na tunay, ang ating Panginoong Kristo. Huwag natin bigyan ng oras ang mga taong gumagawa ng kwento-kwento. Basta tayo, mga kapatid, maniwala at tanggapin natin ang banal na kasulatan. Yun yung tunay. Pero sa mga taong maraming sinasabi, huwag tayong maniniwala. Kasi ililigaw kayo. Ililigaw kayo niyan. Kung kayo ay may anak ng Diyos, tingnan nyo mabuti. Yung mga tinuro sa inyo, na mga nagtuturo sa inyo, basahin nyo sa Biblia, tapos bulay-bulahin nyo para hindi kayo maligaw. Hindi kayo maatat na sila ay mapapaamat. Isa ka rin na mapapaamat. Kasi binigyan ka ng mata at karunungan at kaisipan ng Diyos, hindi mo ginamit. Kailangan gamitin natin itong kaisipan at puso. Gamitin natin. Kasi pinagkaloob ito sa atin ng Diyos. Amen. Kaya nagbigay ang Diyos ng kaisipan para magkaroon tayo ng tunay kung ano ang pinagkaloob ng Diyos. Kasi kaya tayo may kaisipan para makapagpili tayo sa anong bagay na naisip natin. Pinipili natin isang libutan, dalawa lang yan, mga kapatid, pagpipilian. Kaya tayo, mga kapatid, napaka-importante. Huwag tayo magpapadaya sa mga bulahang mga ngaral. May mata tayo, may isip tayo, binigyan tayo ng karunungan, unawa. Gamitin natin para hindi tayo maligaw na mga propeta na mga bulahan. Sinabi naman sa Biblia, di ba, mga kapatid? May lalabas na mga bulahang propeta, mga bulahang mga ngaral, mga bulahang mga apostol, mga nagpapanggap na Kristo. Ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Na sinasaniban ng Espiritu. Pero iba, wala naman sa Biblia. Kung ikaw ay nasa Panginoon, kailangan ipakita mo sa pagkatao mo. Ganapin mo sa pagkatao. Hindi yung drama-drama ka. Wala sa kautusan ng Diyos. Okay, yun lang aking i-share sa bawat isa sa atin, mga kapatid, at sa mga nanonood sa live. Amen. Patuloy kayong yumakap sa salita ng Diyos. Okay, patuloy tayo muli. Papatuloy ang ating pastor, siya na magbibigay ng mensahe sa salita ng Diyos. Praise God. Sabi ni Brother Rando, Amen. Amen. Sabi na niya ay hindi pwede ihiwalay ang anak sa ama kasi yan ang nagdugtong sa tao patungo sa Diyos. Kung wala ang kanyang anak, wala tayong worship, wala tayong pagsamba. Tama ba? Amen. Kasi siya yung namagitan. Kumbaga, ang Diyos sa tao. Ngayon,
ang anak ay siya yung namagitan upang hindi maputol ang pagsamba ng tao sa Ama. Amen. Amen? Amen. Para hindi ba, kasi ang Diyos, ang tao kasi gumagawa ng kahit ano-ano ng relihiyon, no? Gumagawa na ang tao ng ano-anong pamaraan para magpuri sa Diyos. Dumating na nga sa punto na gumawa na si yung sa Old Testament na si Narami, sino yung gumawa ng Babylon? Kalimutan ko, no? Dumating sa punto na sila gumawa na ng turi ng Babel para sila ay makaabot ang kanilang papuri sa Panginoon sa langit. Nag-gets ko? Amen. Kasi walang namamagitan. Kahit pa paano ang tao mayroong paghahangad. Kaso lang, walang namamagitan. Gumagawa ang tao sa kakayanan nila na paano magpuri sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, mayroon talagang instinct ang tao na inahanap talaga ng tao ang Diyos. No? Yung sinasabi nila, walang Diyos. May mga tao na hindi naniwala, nabubuhay lang sila. Yan sila ay dumating sa punto na desperado na sa buhay. Wala nang pag-asa sa buhay. Ibig sabihin, lulun na sa kaligayahan sa sanlibutan. At ang sabi nga dyan, sa binasa ni Brother Ando, no, makita natin, Brother Ando, na ang layunin ng Diyos. Bakit niya, sabi nga, huwag daw natin ibigin ang sanlibutan, di ba? Amen. Ang sabi sa 1 John, basahin natin. Sa 1 John chapter 2. Verse niya? Chapter 2. 15 na 17. Tignan natin ha. Pag-isipan natin. 15. Ang sabi po ng Panginoon, tignan nyo, para hindi kayo malito. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan. Kita nyo? Huwag daw natin ibigin ang sanlibutan. Ni ang mga bagay na sa sanlibutan. Ibig sabihin, pati ang sanlibutan huwag natin ibigin. Ni ang mga bagay sa sanlibutan. Unang hindi pinapaibig niya yung sanlibutan. Amen. At yung mga bagay, ni. Ibig sabihin ng ni, ang mga bagay, neither. The things that in the world, ni mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Di ba? Lahat ng tao ay umiibig sa sanlibutan. Brother Ando. So walang pag-ibig ang Ama. No? Walang pagmamahal ang Ama. Amen. Kasi lahat ng tao sa sanlibutan, bakit walang pag-ibig ang Ama? Sapagkat ang lahat ng nangas sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at masamang pita ng mga mata at mga kapalaluan sa buhay, yung mga pride, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Kaya nga hindi nibig niya ang sanlibutan. Yan yung ibig sabihin ng Diyos. Amen. Ngayon, dito natin maintindihan ngayon. Malito kayo. Bakit may sinabi ang Diyos, God so loved the world, He gave the only begotten Son? Bakit may sinabi ang Diyos na mahal niya ang sanlibutan? Samantala inutos niya na huwag ibigin ang sanlibutan. Conflict, di ba? Malito ka. Malilito. Nag-gets nyo dyan? Amen. Ganun na lamang ang pagsinta, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinadala ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Ang sino mang mananampalataya ay siyang maliligtas. Amen. Amen. Samantala dito,
i-compile natin para hindi tayo malito. Malito sila. Bakit sinabi dito na huwag ibigin ng sanlibutan? Tapos inibig ng Diyos ang sanlibutan. Nagits nyo? Amen. Atin pong pag-usapan yan. Sana maintindihan natin. Amen. Sabi, nag-utos ang Diyos na huwag ibigin ng sanlibutan. Tapos sasabi sa John 3:16, Ibigin. mahal niya ang sanlibutan. Siya nag-utos na huwag ibigin sa sanlibutan, pero siya ang mahal niya ang sanlibutan. Ibigin. Tignan nyo. Mahal niya ang mga anak ng sanlibutan. Tignan natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos, pagsinta sa sanglibutan o pagmahal niya sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Questionably, Tama. ang sabi sa 1 John, huwag niyong ibigin ni sanlibutan ni ang mga bagay na sanlibutan. Pero dito, sabi niya, mahal daw niya ang sanlibutan. Brother Ando, ano kaya? Nakakalito, di ba? Kung titingnan mo. Kaya sabi ko, dapat tayo'y makinig sa salita ng Diyos magpatuloy para hindi kayo madaya. Amen. Amen. Ngayon, bakit? Ang sabi po, bakit mahal ng Diyos ang sanlibutan? At bakit tayo hindi pinaibig sa sanlibutan? Nandito pa yung mga spirit. Yes. Ang sabi po ng Panginoon sa Bible, dito sa Biblia tayo, sa Gawa 17, 24, 31. Tingnan natin. Sa Acts 17, Gawa 17. Para hindi kayo malito. 24. Para pagdating sa inyo na may mga tao ang lumapit, alam nyo na. Isabi nyo po, huwag kayong umibig sa sanlibutan. Ang Diyos nga, umibig sa sanlibutan. Tingnan natin. Ang sabi po dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan. Sino gumawa? Ang Diyos. At ng lahat ng mga bagay na naririto. Amen. Siya'y palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa. Sino? Panginoon langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga timplong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Hindi siya pinaglilingkuran ng kamay ng mga tao. Nagagawa ka ng Diyos para inyong paglilingkuran, para inyong luluhuran, inyong pagsasambahin. Sabi niya, na para bagang siya nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng buhay. Sinong nagbibigay ng buhay? Siya, ang Diyos, masama't mabuti. Siya ang nagpapaulan, siya ang nagbibigay ng hininga ng buhay. Amen. Kahit kriminal, kahit makasalanan, lahat, kahit ang demonyo, siya ang nagbigay ng buhay niyan. Tama. Amen? Amen. Kahit si Satanas, siya ang nagbigay niyan. Kung siya ang nagbigay, siya ang may kakayanan na lumipol. Tama. Amen? Amen. Kahit si Satanas, hindi niya kaya, pwede siyang manira, pero hindi niya kaya patayin. Hindi ka mapapatay siya eh. Pero may panahon ng Diyos na papatayin siya kasi siya may-ari ng buhay maski si Satanas. Tama. Lahat ng buhay at nang hininga kasi nga siya ang Diyos ng langit at lupa, Brother Rando. Amen. Maski sa mga bagay na anghel, sa kanya ang buhay. Tama. Ibig sabihin, Diyos, siya ang may-ari ng lahat. Amen. At ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya siya, isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ito yung sanglibutan. Ang ibig sabihin ng sanglibutan, itong mundo. Ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Amen. Na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Mayroong hangganan upang kanilang hanapin ang Diyos. May paghahanap. Amen. Baka sakaling
Maapuhap nila siya at siya'y masumpungan. Bagaman, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi malayo ang Diyos. Tama. Nandito lang siya. Amen. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay. Ibig sabihin ng nangabubuhay, tayo ay nangabubuhay. Masama at kriminal kahit ang diablo nangabubuhay sa Kanya. Tingnan nyo ha. Imagine natin. Kunwari yan yung dagat. Lahat ng nilalang nandyan sa dagat ay nabubuhay sa pamagitan ng dagat. Tama? Amen. May salbaheng isda dyan. Di ba? Nakita nyo? Yung mga damong dagat, yung mga bato ng dagat, mga starfish, mga anyong nasa ilalim ng dagat, nabubuhay sila sa pamagitan ng dagat. Ganon din tayo. Amen. Nabubuhay lahat tayo. Lumulutang lang tayo sa Diyos. Kaya nga sabi niya, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at nagsisikilos. At mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling manunula. Sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Paano naging lahi tayo ng Diyos? Brother Rando, may mga tao kasi na lahi ng Diyos. Amen. Yan ang ating pag-aralan sa linggo. Yan ang ating pag-uusapan. Nadaanan mo kanina, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. Unang pilag, unang bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Pinalipas lamang ng Diyos. Yung ginawa nila, pinalipas ng Diyos siya. Bakit? Datapat niya ay pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Kaya ang ginawa ng Diyos, doon sa John 3:16, God so loved the world, He gave the only begotten Son. Amen. Kasi mayroong mga tao, mga ginawa ng tao dito, pinabayaan mo na ng Diyos. Baka sakaling paghahanap nila, makasumpong sila at nagbigay ang Diyos upang matagpuan nila siya. Amen. Sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Amen. Tama pa, brother Nando? Amen. Kaya nga sabi ni Christ, ako'y naparito hindi para sa akin sarili, kung hindi ay yung nagsugo sa akin. God so loved the world. Kaya nga, pinakilala ko sa inyo ang Ama. Amen. Hallelujah, nag-isyo ko. Amen. Sino pinapakilala niya? Yung Ama. Dahil galing ako sa Ama. Amen. Kasi may mga taong hindi taga-sanlibutan Amen. na kailangan na maibalik sila roon. Tama. Di ba sabi niyo sa 17, binasa mo, Brother Rando? Amen. Ulitin natin. Yan 17. Na binasa mo kanina. Tingnan natin ha. Sa 17, ano yan eh? 17. 14. You know, 17, 14. Basahin natin sa 17:14. Tingnan natin. Amen. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Amen? Amen. Kaninong salita? Galing sa Ama. At kinapuutan sila ng sanlibutan. Brother Ando, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gayo ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kaya mayroong mga taong hindi taga-sanlibutan. Amen. Ngayon, God so loved the world na ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Amen? Para sa mga taong hindi taga-sanlibutan. Pinandito tayo sa sanlibutan. Hindi nyo alam, bago natatag ang sanglibutan, naroon na kayo. Amen. Tama. Kailan ako pinanganak? Kaya 1981, naroon na ako. Ang sa plano ng Wala pa nga ako 50. Amen? Amen.
Kasi ikaw yung tao sana nasa isipan ng Diyos na mabubuhay sana sa mundong ito. Amen. Mali lang ang paglabas natin. Mali lang yung pagpasok ng ating katawan. Amen. Amen. Kaya nabuhay naman tayo by the sexual. Amen. At sabi dito, brother, ano, na sinasabi. Kaya nga sabi ni, ang sabi ko, patuloy tayo. No, at sa sabi na, sabi niya, bakit God so loved the world? He gave the only begotten Son. Bakit gayon ang pag-ibig ng Diyos? Di ba? Hinahayaan niya muna, Brother Ando. Sakaling may mga taong naghahanap sa Diyos, ay makasumpong sila. Kaya nga ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Amen. At doon, kasino makasumpong kay Jesus at nanampalataya, ay siyang maliligtas. Bakit, Brother Ando, pinadala ang ating Panginoong Hesukristo? Para hindi tayo mahatulan. Amen. Amen. Nakinig ba tayo, mga kapatid? Nakinig ba tayo para hindi mahatulan Amen. tayo? Bakit? Dahil ang sanglibutan ay itinakda na sa paghatol. Ano sabi dito? Tuloy sa 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang paghukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaki na kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya na lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang muli sa mga patay, nakatakda sa paghatol. Amen. Kaya binigyan ng Diyos ng pagkakataon, kaya isinugo ang kanyang bugtong na anak. Kasi pwede naman lipulin ng Diyos yun eh. Ayoko na, sige, sirain ko na yan. Gawa ko naman yan eh. Tigas ng tao, Brother Ando eh. Tigas talaga. Grabe. Mamaya ka kukunin ng Diyos ang buhay mo, wala kang magawa. Di ba? Amen. Puputulin ng Diyos ang hininga mo, wala kang magawa. Nasisilibrate ka pa ngayon. Paghiga mo, pagising mo, wala ka ng buhay. Natandaan ba natin? Amen. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Siya may hawak, siya may... Kaya nga, ang ginawa ng Diyos, pero hindi ganun ang Diyos eh. Alam mo, Brother Ando, hindi ganun ang Diyos. Pinabayaan niya muna. Na baka sakaling yung paghahanap nila, makasumpong sila. Amen? Amen. At ang sabi nila, hindi nila, sa kahangalan nila, ay hindi nila masumpungan sa ginto, sa bato, o ano pa man. Kaya nga, binigay ang kanyang bugtong na anak. Baka sakali, pag mahal natin ang bugtong na anak, huwag tayo mag-umibig sa sanglibutan. Hindi tayo pa iniibig ng Diyos sa sanglibutan ito. Amen. Ni mga bagay sa sanglibutan. Kailangan manampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak na ibinigay niya. Amen. God so loved the world, kaya gano'n na lang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Sana naintindihan natin. Amen. No? Makita natin. Ilang taon na tayo mabubuhay sa mundong ito? Ano yan eh? Sabi nga ni Brother Branham, sabi nga niya dito, kunin ko yung quotation. Sabi si Christ ay tao. No. Natawa ko, didibati. Suryano at yung iglesia. Sabi ng iglesia, may isang Diyos. Nakasulat po sa Biblia, isa lang talaga po ang Diyos, wala pong dalawa. Maliban sa Kanya, wala nang nauna at wala pang wala nang darating. Isa lang talaga siya. Di ba? Isang Diyos lang.
At sabi naman ni Surya, hindi, dalawa. Tingnan mo, nasa siping sa kanyang anak. Ibig sabihin, nasa kanyang siping, nasa butong. Nasa kanyang, tawag na, yung sinapupunan. Mayroon pa sila. Di ba? Sabi niya, kasama na siya. Amen? Amen. At sabi ni Surya, dalawa sila. Hindi mo sila pwedeng dalawa. Ang sabi ni Christ, ang Ama at ako ay iisa. Ang walis naman, ang Ama siya na rin yung anak. That's wrong. Baliktad. Mali. Intindi natin, sila ay iisa. Kaya nga ang asawa at ang lalaki at babae ay iisa, hindi pwedeng taliwas ang babae sa lalaki, kaya nga may papasako. Amen? Amen. Para maging isa kayo. Tama. Kasi kung ang babae hindi magpasakop sa lalaki, tataliwas itong babae, magiging dalawa nga kayo. Kaya nga sabi ni Christ, hindi ako naparito ayon sa aking kalooban, kung hindi ang kalooban ng Amang nasa akin. Amen. Nakits nyo? Amen. Kaya nga hindi sila pwedeng lalayo. Si Christ, hindi siya lalayo. Pwedeng wala. Hindi siya pwedeng hiwalay. Amen? Amen. Kasi siya ang maghahayag sa Amang hindi nakikita. Amen? Amen. Kaya nga sabi niya, Nicodemus, gusto, sabi ni Nicodemus, gusto ko makita yung ama mo eh. Ano sabi ni Christ? Nicodemus, ang tagal na nating magkasama. Hinahanap mo pa rin yung ama. Kung nakita mo ko, nakita mo na ang ama. Amen. Amen? Amen. Kasi ang gusto ni Nicodemus na literal na ama ang makikita niya. Hindi niya alam lahat tayo ay nabubuhay sa ama. Amen. Masama't mabuti. Amen? Amen. Kaya nga ipinagkalala ng ama kasi being the Spirit. Tama. Kaya nagpakilala ang ama, ginamit niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga nasabi ni Christ, ako'y nasa ama, ang ama'y nasa akin. Tama, Brother Rando? Amen. Sasabihin, ang pagkaintindi, di dalawa sila. Sila'y iisa. Plural po yun. Mali po ang wanis ginawa nilang ang ama at pagkaintindi ka sila, tingnan natin. Tingnan natin sa English kasi. Ang wanis kasi, yan ang mahirap na hindi na ano. Pinaliktad. Tingnan mo. Tingnan mo sa John 30. Tingnan mo. John 10:30. Tingnan natin John 10:30. John 10:30. Sabi ni ating Panginoon Jesus, sabi niya, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Sa John 10:30, ay hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng ama. O sa kamay ng ama. Hindi maagaw sa kamay ng ama, ha? Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng ama. Intindihin nyo yung words na yan. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin. Ibinigay kayo ng sa akin ay lalong dakila kaysa lahat. Hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng ama. Kaninong kamay daw? Kanino binigay? Kay Christ. Ang kaninong kamay pala yun? Sa ama. Ang ama ay na kay Christ. Malinaw, di ba? Amen. Sabi niya,
Ako at ang Ama ay isa. Sa English, I and my Father are. Bakit are? Hindi is. Are one. Mali ang one is. I and my Father are. Bakit plural ang ginamit? Hindi is. Dapat is yan kung singular. Isa lang. Iisa lang sila. Kasi plural. Yes. Amen. Mayroong united. Tama. Hindi sila pwedeng ihiwalay. Pag sinabi nating united, hindi mo sila pwedeng ihiwalay. Tama. Amen. Kaya nga iisa ang Diyos. Kaya nga sa atin, ang tanong, anong tanong mo, Sister Berly? Ang sana nga sabi ni Sister Berly, hindi tayo oneness, hindi tayo Trinitarian. Ano tayo? May isang Diyos na mayroong iisang persona. Tama. Amen. Na yung persona na yun doon tayo mananamba sa Kanya kasi doon gumawa ang Diyos ng paraan. Para kasi lahat ng mga sinasamba natin dito ay lahat ay mali. Tama. Amen. Kaya isinugo ang Kanyang bugtong na anak para hindi tayo magsamba sa Diyos-Diyusan. Mayroong tunay na Diyos na sasambahin. Kaya ipinadala ang Kanyang bugtong na anak para makilala natin ang tunay na Diyos. Amen. Siya ang magpapakilala sa tunay na Diyos. Kasi nasa Kanya ang Diyos. Tama. Kaya nga, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan, tandaan nyo, sa pamamagitan niya. Amen. Hindi, mali yung salitang sabi na nagkatawan ng tao ang Diyos. Hindi, gagamitan natin ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan niya. Sabi ni Brother Abraham, God dwelleth in Him. Amen. Ibig sabihin, salitang dwelleth, nananahan sa Kanya. Nakits niyo ba ako mga kapatid? Amen. Kaya that is wrong na ang mga sa end time, hindi ko naman lahatin. Ang pagkaunawa pa rin, one is. Di ba? Nandun. No? Tayo po'y sana naintindihan nyo. Amen. Kaya nga, sasabihin nyo, hindi tayo pinaibig ng Diyos sa sanlibutan, mas mahal niya ang sanlibutan. Kaya nga pinadala ang kanyang bugtong na anak. Kasi may pagmamahal siya sa sanlibutan. Baka sakali, yung mga taong naghahanap, kasi may paghatol na ang sanlibutan. Amen? Amen. Kaya sakali na hindi kayo kasama sa paghatol sa sanlibutan. Kasi kung kayo sa sanlibutan, kasama kayo sa paghatol sa sanlibutan. Amen. Kaya gano'n na naman pagsinta ng Diyos. Kaya binigyan niya ng pagkakataon. Na-gets niyo ako? Amen. Kaya sabi ni John, huwag kayong umibig sa mga bagay sa sanlibutan. Ibigin niyo ay yung pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Amen. Amen. Kaya nga isinugo niya, itinama ang ating mga paniniwala. Itinama ang ating mga tingnan mo brother ano sa 5:20. Sa 1 John ng 5:20. Tingnan natin. Lapit na. Sino mo? Sa 19. Sabi niya, 19. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Sama. Saan nakahilig? Sama-sama. Ang sanglibutan ay sa masama. Sabi niya, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Amen? Amen. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Amen. Para makilala natin ang Diyos na totoo. Amen? Amen. Kaya nga pinadala niya
ang kanyang anak na tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala na siya na totoo. Oo. Tama. At tayo nasa kanya na totoo. Amen. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos. Buhay na walang Sinong tinukoy na ito? Jesus Christ. Pag sinabing ito, tinuro niya ito, Amen. ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Tunay na Diyos pala si Jesus. Tama. Amen. Nagits nyo? Amen. Siya ang buhay na walang Walang hanggan. Kaya hindi pwede silang ihiwalay. walay. Amen. Tama. Nalito lang sila kasi ipinanganak for busy ang katawan. Hindi nila alam na ipinaghanda lang yung katawan na yon sa pagdating ng anak. Kasi kung ang anak ay hindi siya magkatawang tao, hindi siya maintindihan ng tao, hindi natin siya mahihipo. Tama. Amen? Amen. Nagets yung mga kapatid. Amen. Ano sabi sa John? Sa 1 John chapter 1 verse 1. Na yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig lamang, nabalitaan lamang, yaong nakita ng aming mga mata, nakita na nila ni John, kasama nila. Tama. Si Jesus, di ba apostol si John? Amen? Amen. Nakita na nila sa mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Tama. Ang salita ng buhay ay nahipo nila, nagkatawang tao. Amen. Nagkits nyo? Amen. At nakita nyo, at sasabihin natin tao siya. At ang buhay ay nahayag. Ang buhay ay nahayag. Di ba ang sabi sa Acts 17, siya ang lahat ng may-ari ng buhay. Amen? Amen. Ito yung buhay. Ito yung nagbibigay ng buhay. Nahayag. At aming nakita at pinatutuhanan at siya inyo'y aming ibinalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag kasama ng Ama. Ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Amen. Hallelujah! Amen! Amen. Kaya nga sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, lahat ay luluhod. No? Dapat sa panalangin, Brother Nando, talagang luluhod eh. Sa akin, luluhod talaga. Sabi ng Bible yan. Kung gagawin. Kung mayroon man ang pagkakataon, kaya niluluhod. Kaya may tama, may punto ang Katolik. Na sila ay lumuluhod, diba? Pag nanalangin. Kaya lang may luhuran talaga. Niluluhod yan. Ang mga Muslim, buti pa mga Muslim, pag may oras ng talagang may proper sila. Oras ng panalangin. Pero tayo, wala. Diba? Hindi ka tayo lumuhod. Ang panalangin dapat niluhod yan. Ibig sabihin ng luhod. Kaya nga lahat ng tuhod ay luluhod eh. Ilulod sa Kanya. Sa pangalan niya, tama? Amen. Tingnan nyo, pag dumaan si Joseph, lahat po luluhod. Pero tayo, pag dumaan ang banal na Espiritu Santo, wala. Amen? Baliwas na sa atin. Malinaw po ba? Amen. Kaya hindi rin dalawa ang Diyos. Brother Nando. Salamat. Isa lang sila. Yan ang atin. May isang dakilang Diyos na mayroong isang persona. Amen. Sinong persona niya? Ang kanyang bugtong na anak. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Nasa inyo, tumayo kayo, luluhod kayo. Nasa inyo po yan. Tayo po'y manalangin. No? At ating pasalamatan ang ating Panginoon. Ipanalangin rin natin ang ating church. No? At ipanalangin rin natin ang sino mang nangangailangan, ating gawain, ating mga kapatiran. No? Ipanalangin natin si Sister Dina, ang ilang pag-uwi.
kanila Sister Marila, nag-uwi, ating mga kapatiran na hindi nakapagdalo. Panalangin din natin. May dahilan sila ay hindi nakadalo. Dalawa lang yan. Tinatamad, matamlay, pananampalataya. Dalawa lang yan. O mayroong nakaligtaan o busy. Pero kapag hindi mo magagamit, kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo gagamitin ang silatang busy. Tama? Amen. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo kailanman makalimutan ang Diyos. Amen? Tayo manalangin. Tayo mo mga nasiyuko. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, na patuloy kayo nagbibigay ng biyaya. Kayo lamang iyong pagsinta sa sanlibutan ito. At alam namin, Lord God, na may mga tao na ikaw po ay binibigyan mo ng, ikaw ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga nilalang. Subalit o Diyos, kami nagpapasalamat na ikaw po ang dakila at makapangyarihan. Ama, dinadalangin namin ang gawain ito sa dakong ito na aming pinagdausan. Ikaw na po ang mag-ayos, ikaw na po ang maglagay ng kaayusan. Ikaw po, Lord God, ang magbigay ng na maayos ito, na masarado na namin ang aming bubong at maging komportable na sa amin ang gawain ito. Lord, sa mga nakaupo, nakikinig at hindi na sila katulad nito na ay maalatabo. Balit, Lord God, hindi kami nagreklamo, kundi kami po ay nagsusumamo na magawa na namin, Lord God, ay para sa iyo, Diyos. Maraming po salamat. Ikaw po, Diyos, na ang tunay namin dinadalangin na templo ay linisin mo ang bawat namin puso, Diyos. At ganoon din, Lord, ikaw na po ang magbahala kay Sister Brina, kanyang pag-uwi, Sister Marila, yung mga bagay na hindi namin napapanalangin. Ikaw na po, Diyos, ang nakakaalam sa lahat. Ganoon din, Lord God, sila Sister Rilin, Annabelle, Sister Lynn, o sila, o Lord God, mga dakila, mga balakid sa kanila na hindi sila nakadalo. Ikaw na po ang bahala sa kanila, O Diyos. Ikaw na po ang nakakaalam sa kanilang buhay. Ikaw na po kung sila ay sa iyo, alam namin na hindi mo iwawala. Hindi sila mawawala, O Lord God. Alam namin, hindi mo sila ililigaw kung hindi sila kung hindi naman sila sa iyo. Ikaw po, Diyos, ang bahala na pag-abot ng biyaya na maligtas man sila sa hindi sa rapture, kung hindi sila maligtas naman sa Lord God, sinasamo namin siya. Hanggat maaari, Lord, na kasama namin sila sa rapture. At ganoon din Sister Arcel, o ganoon sila, Lord God, ang mga iba namin mga kapatiran. Ikaw po ang bahala, hindi lamang sa aming kagrupo, kundi entire message, Lord God. Pagpalain mo ang lahat, mga nanood, Sister Tis, sila si Brother Sherwin, mag-asawa, ikaw po bahala sa kanila, si Brother Frank, ikaw po ang bahala sa kanila, Lord, na magpaunawa sa salita mo, Diyos, na maging malawak siya, naging matalino siya, makapagmatsyag siya, Lord God. Ama, maraming po salamat, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. Ama, sa taling pangalan ng Kristo Jesus, lahat po ng Amen.